Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Dakilang pag-ibig ng Diyos ay natitipon upang lalo nating hagdan ng lahat ng pangyayari sa buhay sa ilalim nito at upang may pakikibahagi sa tunay na kahulugan ng buhay, pagpapala ng Diyos. Kaya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Kristo ang bubuhay para sa atin lahat upang masaksihan natin dakilang pag-ibig, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinisamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Kaawaan Diyos. tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta na ang sabi, umakyat ka rito. At ipapakita ko sa inyo ang darating na mga pangyayari. Walang ano-ano'y kinasaksihan ako ng Espiritu. At nakita ko sa langit ang isang trono. At ang nakaluklok doon ay ang mukha niyang nagniningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakakatulilig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harapan ng trono. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salamin, sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, ang bawat panig nito, ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon, ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa.
May mukhang katulad ng tao ang pangatlo, at katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tig-anim na palpak ang apat na nilalang na buhay, at tadtad na mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin ang sa lahat ng lakas at naglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang. Sa lakas ng tugtog siyang pupurihan. Pupurihin ng Panginoon ng mga nilalang. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sumainyo ang At sumaiyo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa manakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ng mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping, binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin niyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi,
Panginoon, ang inyo pong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyo pong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita ng mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking alipin, ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa mga may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 salaping ginto. Wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tukol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahaba ang salaysay ng talinghagang ito ng ating Panginoon Jesucristo. Siguro nung umalis siya at siya nagtungo na lamang sapagkat pagkasabi nagpauna na si Jesus, nung pauna-una siya, siguro bubulong-bulungan ng lahat ng mga tao upang tanong, ano kaya ibig sabihin niya noon? At ibig sabihin ba niyo na tagang napakahigpit ng haring iyon? Ano ibig sabihin nitong mga kayamanang ipinagkaloob sa bawat isa sa mga alipin at para sa kanyang pagbabalik ay magsulit sila kung ano nangyari sa mga salaping ipinigay sa bawat isa na kanyang 10 alipin ay hindi lamang yun, maraming katanungan. Una, pinapahayag natin ang ating Jesucristo ay patungo sa Jerusalem na nababatid natin na malapit na ang kanyang paghihirap, pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan at upang sa kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, nabibigyan ng halaga ang lahat-lahat sa kanyang naging buhay. Kaya babalikan ng mga alagad ang mga bagay na ito sapagkat nakita nila si Jesus sa kanyang pagkamatayan sa krus at ang kahulugan ng kanyang kamatayan, ang muli niyang pagkabuhay ay naging saksi upang ang mga bagay na lumipas ay kanilang balikan at tignan ng nasa sa tama nilang buhay, paniniwala at pananampalataya kay Jesus upang ang mensahe ng kanyang may pinahayag, lalong-lalo itong ating mabuting balita na ating ipinahayag ngayon ay magkaroon ng diwa at kahulugan sa puso isipan, lalong-lalo na ng mga alagad sapagkat sila magpapatuloy ng mga bagay na natutunan nila kay Jesus, kung paano si Kristo ay nabuhay sa piling nila at kung paano mga alagad na ito ay nabuhay sa piling ng ating Panginoong si Jesucristo. Tingnan natin ang talinghaga. Matalinghaga talaga sapagkat ito ay nabibigay ng iba't ibang kalalagayan ng mga tao. Ika nga, may mga individual differences ang mga tao. Ito pinapahayag na ating Panginoon Kristo sapagkat sa pagbabata niya ng krus, marami ang may panig sa kanya, maraming siyang kaaway, maraming gustong siluin siya sa mga bagay na talagang ikadudusta niya sa kanyang ampakaparatang para siya mamatay at ang krus na pinagsisigawan ng mga tao. Kaya iba-ibang uri ng tao, may mabuti, may masama, may punong-puno ng agresibong buhay, mayroong tahimik lamang upang ipahiwatig na ating Panginoon Kristo. May kalalagyan ng bawat isa sa daigdig na ito. Kung siya'y mabait din ang pakitungo ng mga tao. Kung di tulad ng ating Panginoon Kristo, napakabait pero iba ang pakitungo ng mga tao. Pero pagkatapos ng kamatayan, may mahalaga palang bagay na idinudulot
para sa taong sabihin si Kristo sa kanyang pagkabayubay sa krus ay aming tagapagligtas. Kakaiba ang nangyari sa ating Kristo. Kaya ipinakikita sa ating mabuting balita at iba-ibang pag-uugali ng tao, iba-ibang pamamaraan para sa pamumuhay, iba-ibang karakter at sapagkat may individual differences, nangangahulugan lamang na meron silang na tatalakayin sa buhay nito hinggil sa kanyang kaalaman, sa kanyang kalakasan, sa kanyang katatayuan sa buhay, at lahat-lahat na ito in many considerations. Ikalawa, sapagkat meron tayong may buhay na pinagkaloob sa atin, merong kagandahang kalooban ng Diyos na maitatangin natin sa bawat isa. Kaya lamang iba-iba ang pamamaraan, ang pagtatangi nito. Tulad ng binigyan ng 10 ginto, at may 5 lamang na binigyan ng ginto, at yung isa naman ay tinago yun, ibinalot sa panyo, sapagkat iba yung kanya nasa isipan, iba ang kanyang pamamaraan. Oo, may kahulugan ang mga ginagawa nila. Binigyan ng kahulugan din itong ng ating Kristo ang bawat yugto ng ating buhay. Ito napakaganda. Ang Diyos pa rin, si Kristo pa rin, at ang Diyos na pinapahayag ay nagbibigay kagandahan sa pagbibigay daan ng tao sa kanyang buhay. Upang sabihin, oo, pagpapala ng Diyos kahit na sa gitna ng makasalanan at mga bagay na talagang naghahasik tayo ng kadiliman sa mundo ibabaw, naroon pa rin ang Diyos handang kumilala, dumamay, tumulong, magpatawad, gumabay, at ito ang layunin ng paglalahad ng ating Kristo sa ating mabuting balita. Pero ito'y naghihikayat upang ang tao ay manatili sa kabutihan, kabanalan ng buhay, sapagkat may hangarin ang tao para maging banal ang kanyang buhay, mapanuto siya sa buhay nito, at wala siyang ibang tikilalanin, tatangkilikin kundi ang Diyos, lalong-lalo na sa pagiging Diyos ni Kristo sa kanyang aral ng mabuting balita. Naibig na mabuting balita na mapanuntunan ito sa ating buhay. Ito maging gabay natin. Ito magbibigay kalakasan sa atin. Ito magbibigay ng ginhawa sa ating buhay at pamamaraan kung paano tayo mabubuhay sa pagtahak sa maganda nating kinabukasan. Sapagkat ang bawat pahayag na ating Kristo ay nag-iiwan ng ikabubuti sa buhay kung ito ay tatanggapin nga ng tao at hindi siya dadako sa pagkabulid sa ano pa mang ikapapahamak ng kanyang buhay. May desisyon ang tao sa bawat pagtahak niya sa buhay nito upang sabihin, ikaw ba ay panig sa Diyos? Ikaw ba ay panig sa kabutihan at maka-Diyos ng pamumuhay? O sa eksenang ito ng iyong buhay, panig ka sa kasamaan at walang katinuan sa iyong buhay at pamumuhay. Sa huling bahagi na ating mabuting balita, ipinakikita dito ang pag-aalalay pa rin ng Diyos sa buhay natin, hindi na tayo pinababayaan. Ito'y masasaksihan ng mga alagad kapag nakita nila ng lubusan ano ang dahilan ng kamatayan ni Cristo Cruz. Ano ang kahulugan nitong mga aral na iniwan niya sa mga alagad para gabayan ang tao hanggang sa makamit ng tao ang buhay na walang hanggan. Ito tayo ngayon sa ating pagdiriwang na misa. Nawa ito magbukas sa atin ng maraming kaisipang pagpapala ng Diyos. Hubugin tayo sa tamang landas ng ating matuwid na pamumuhay. At syempre, may patutunguhan tayo na kailangan pa rin natin Diyos ng gabay para sa buhay na walang hanggan. Nawa ang pagdiriwang na ito'y magbigay pagpapala para sa atin at ang patuloy nating pagtahak sa buhay nito, kasama natin ang Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga banalig, halina't manalangin tayo ng punong-puno ng diwa at kahulugan at pagsusumamo
na tayo hindi pababayaan ng Diyos, kakalingain niya at papatnubayan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga may propesyon ng pag-aalaga naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig hadabag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagpalang yumao naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas sa Diyos ang lahat ng ating kahilingan upang patuloy ang kanyang pagpapala, upang sa iba't ibang pag-uugali, kakayanan, kakipagpapahayag ng nilalaman nating puso't kalooban at sa lahat ng ating mga karanasan. Panginoon, dinggin mo na ang aming mga pagdulog para mapagtanto namin ang maayos at matunay na buhay na inilalaan mo po para sa amin. Tumaknawa kami sa kadalisayan na dakilang pagmamahal. Kaya ang lahat itong aming pagsusumamot karaingay ng pinapayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sangsinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiling, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinihaling namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Apostolic Administrator, at ang lahat ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagpapalang handog ang ating ibig na makamit sapagkat butihin ng Diyos at kanyang pagpapala magpakailanman. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin ni Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Penoso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krusan tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong maragdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, amang aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kami nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at manatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at palakpakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sanas nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Di natin alalahanin ang ating mga yumao na, bakit di natin tahimik ang mga pangalan? Hiniling po namin ito sa pamamagitan mo, kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron na mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O And Lord. let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sa pampatalastas, tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsisimula sa Nobyember 21, araw ng Huwebes, para sa kadakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoon Jesucristo ng libutan o Christ the King sa 24 nitong buwan ng Nobyembre, araw po ng Linggo. Para po sa inyong pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention at kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8-925-7931, ang local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at maging Veritas Eucharistic Advocate. Hanapin lamang si Bibining Rene Jose o si Miss Aline Nahe. Maraming po salamat. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating pong panalangin. At sa wakas, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating gawaing banal na misa. Salamat po.
Makapanalig bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang mamimatitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa banig ng bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabanalan at sila'y magpasalamat. Ito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Sakramento
statistiei. Omne declamentum mense habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose at ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, Sacramenti, all praise and all Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.